Ipapakita ko sa inyo. Hintayin ko ito, yung picture, oh. Sinasabi nila, maniwala kaming sa Davao yan. Oh. Tingin nyo si Andrew E., sisirain niya yung pangalan niya para mag-post na eto, ganito, kadami ang umattend sa Davao. Oh, tingin nyo sisirain ni Andrew E. ang kanyang pangalan? Dehinso, mga boss, no? Oh, saklap, no? Malamang to, i-cancel nila si Andrew E. Ayan, oh. Oh. Ah, di ba? Andrew E. Worldwide. At nakasulat dyan, Davao. Oh. Di ba? Davao, alyansa para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. At eto na nga po yan. Tingnan nyo kung gaano kadami ang tao. Eh tayo ho ngayon, mga bossing, Chief Amo Sir, Madam, Ma'am, bili na po kayong suka. Tayo ho ngayon, mga kababayan, etong panahon natin, focus ho tayo sa ano eh, sa politika eh. Ano po? Focus ho tayo sa politika. Na tayo po, kapag ka, putragis na yan, kahit Andrew Ipa yan, hindi ako pupunta dyan kasi ayokong sumuporta sa mga yan. Ganon tayo ngayon eh. Di ba? So ito, kung sasabihin nila na, kasi nandiyan si Andrew E. Kaya sila pumupunta dyan, kaya sila sumusuporta dyan. Yung magsuot, pwede naman sigurong hindi na sila magsuot ng kulay pula. No, para at least meron lang sila. O Andrew E. lang yung habol nila, mga kababayan. Kailangan nilang tanggapin na malapit na silang kalimutan ng Davao. O eto pa. Di ba? Kung ikukumpara mo doon sa Team Suka, walang uma-attend. Ayan o. Puno. Ay, eto ma'am. Yan yung huli natin topic. Ayan ho. Puno. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Motorkada, na-miss ko tuloy, silang paumbong. Correct. Sarap ng sukang paumbong. Sabi ni Aurelia, Biyernes, PBBM, pangarap niya maibalik ng presyo ng bigas, 20 pesos. DDS, wag nga kayo. Tanga-tanga ho yung mga yan. Eto ho, mga kababayan, ang masasabi lang po natin dito, no? Apektado din yung pagtakbo ng dating Pangulong Duterte diyan sa Davao, mga boss. Kung ganito ang makikita mo, mga bossing, ang ibig lang hong sabihin niyan, sinusuportahan nila, no? Yung mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, si Nograles, kung di ako nagkakamali, pro-government yun. So malamang sa alamang, no? Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dito sa Davao, ang sanang suportahan ninyo, si Nograles, sibak tong mga DDS na to. Sibak ang mga Duterte na to. Ano po, mga bossing? Ito lang po yung patunay, mga boss, na na naniniwala sila sa pangkasalukuyang gobyerno, mga kababayan. Na malapit na po na maubos yung mga DDS. Yan, ganyan lang po. Totohanan, mga boss. Doon na nga lang po sa mga mautog nila wala nang pumupunta. Wala na pong naniniwala. Putik na yan. Pupunta ka sa campaign rally nila. Ang maririnig mo, bangag, bangag, bangag. Yung mga plataforma de gobyerno nung kanilang mga senador, hindi maipaliwanag, kakabangag-bangag-bangag nila. Kakapaulit-ulit ng bangag-bangag nila. Di ba? Paano puros ganon? Bangag-bangag, adik, susunod niyan, mga ilang araw, balik sa tax yung mga yan. Biruin nyo political rally nila, mga boss, no? O yung campaign rally nila. Ang topic, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na naman, expect mo ba namang
kumakandidato ba sa pagkasenador si Pangulo? Hindi naman. At hindi ho sila nasanay, mga bossing, hindi pa po sila natuto na yung paninira style hindi uubra. Na ganyan po ang kanilang ginagawa. Sabi ni YT, Tuuya, Dilawang, DDS. Saglit lang ho, may tumatawag kailangan to. Ano? Hi sir, good morning. Still have 5 minutes before afternoon. Yep. Okay. Yeah, sure. I had Matthew at 1 o'clock. So, yeah, come at 2 and then we'll stop at 3 o'clock, okay? All right. All right, sir. See you there. Okay, thanks, bye. No, yun. CEO ng malaking kumpanya yun. So, sorry kapag ganyan ho talaga mga kababayan, meron tayong negosyong pinapatakbo kaya mauuna yon. Ano? Okay, anyway, nasa na tayo? Sabi ni Rojardo Calderon, puro kayo politika, away-away, pero hindi nyo nakikita ang kahirapan. Kayong mga vlogger, kahit nakaupo lang kayo, dyan, ngawa ng ngawa, kikita kayo ang mga magsasaka maghapon sa initan. Tapos, magkano lang, nako patay, kasalanan pa ni Mark Ramos kung bakit ganun lang ang kita ng mga magsasaka. Ano gagawin namin? Di ba? Dinidiscuss namin yung politika. Kahit naman siguro hindi ko i-discuss tong politika, meron pa ding mga ibang taong magdi-discuss. Sige, pag-usapan na lang po natin yung pagkakapasok ni Buloyski sa loob. Kamusta na po kaya si Buloyski? Paano na po kaya nagjajakol si Buloyski? Yan, mas mahirap yan, di ba? Patagilid po kayang nagko-call jack si Buloyski o paharap o padapa para hindi makita nung kakosa niya. Lilipat ba tayo sa topic na yun o magstay na lang tayo dito? Nasisi pa ako kung bakit. Ay nako. DDS talaga. Anyway, mga kababayan, yan po ang patunay, mga bossing. At naniniwala ako, hindi sisirain nung Andrew E. yung kanyang pangalan para magsinungaling na hindi Davao yan. Di ba? Basa tayo ng comment dito. Naku, BBM lang sa kalam. Sabi ng DDS dito, pag may pera okay lang, basta balota alam nyo na. Ang daming binayaran. 40 milyones? 40 mil na dumalo, binayaran. Ganyan yung mga DDS no? Kapag hindi pabor sa kanila yung sitwasyon, binayaran yung mga pumunta. Pero pag pabor ho sa kanila, mga bossing, ay nako. Wala. Kagaya na lang nung isang tumatakbo o yung kandidato nila sa pagkasenador, si Vic, no? Nung panahon ng nung panahon ni Pangulong Marcos, nandun siya sa side na yon. Okay daw po. Hindi na daw po kailangan mag-drug test kasi negative naman daw. Nung napunta doon kay Duterte, iba naman. Kailangan daw magpa-hair follicles naman daw po, mga kababayan. Kagaya na lang din. Sino ba yung nagsabi Si Bato de la Rosa. Kapag po yung survey, mga boss, nasa pang-15 siya, ano ang sinasabi? Naku, negosyo yung survey negosyo kasi yan, kaya ganyan Pero pag nasa pang-10, paniwala naman sa survey. Kailangan ang mga DDS, lagi nga ayon sa kanila yung pagkakataon Ano po? Anyway, sige. Iwan na natin yan. Madami nasasaktan. Mukhang mawawala na, mabubura na yung sinasabing Davao City, baluarte ng mga Duterte. Tingin nyo, yan, i-comment nyo dyan sa comment section. Comment nyo dyan, press 1, kung naniniwala kayo na yung Davao mabubura na yung pinaniniwalaang Davao, baluarte ng mga Duterte. Press 1 kayo dyan kung naniniwala kayo doon. Press 2 kayo kung hindi.
Sabi ni Ginger Cat, hindi na balwarte ni Mang Kanor. Konti na lang ho yan, mga boss. Tapos, idagdag mo pa yung mga sinabi ni General Torre na ano daw ho, ano sabi niya? Na hindi naman talagang safest city ang Davao sa Southeast Asia. Eh, hindi naman po talaga panipaniwala. Biruin mo talunin ang Singapore. Eh ako ho, ang tagal kong tumira doon sa Singapore para masabi nilang ano, mas safe sila kaysa sa Singapore ho. Anyway, dito tayo. Pambansang Nanay Survivor 379. Shoutout po sa inyo. Baka mapagalitan ako niya pagka hindi ko na i-shoutout yan. At Florence Yusupova, shoutout sa inyo.